What I'm interested to know is that, is there graft and corruption there? Was dirty money change hand? Kaya talagang wala na tayong pinag-usapan. Talagang maghiwalay-hiwalay tayo. Ano ba talaga itong, are we on the second, third, fourth, or fifth wave? O no wave at all? Mr. President, we're actually on the first major wave, of sustained community transmission. Huwag ka masyadong touchy sa mga issues because always there will be pro and con. Pakinggan na lang natin because this is a democracy. Kaya lang, but democracy, there is the favor of attacks. Issues plus attacking the guy personally. So, alam ko ikaw, you're hard-pressed. And I know your situation. You just tell us if that is the one that's in your the gray matter between your ears. Hindi sabihin mo, ayaw ninyo maniwala, bahala kayo, basta ito yung akin. So that maybe you should adopt that kind of attitude. So be it. If I committed the wrong, as long as there is no malice there, kaya ito ng expensive. Hearing out now ni Atty. Lau, tama siya. And I would even caution when I said, do not recycle. Because recycle, you have to, yan ang ayaw ko, in recycling, you have to worry whether or not it will cause a new infection. And worse, it would affect the user. Ang user niyan, ang mga doktor eh. O ang akin lang dito is, I'm looking for, what I'm interested to know is that, is there graft and corruption there? Was dirty money change hand? Kaya talagang, pagkaya na, wala na tayong pinag-usapan. Talagang maghiwalay-hiwalay tayo. Pero kung sabi ka lang, nagkamali ka, kaya as it is, yung sabi mahal-mahal ng ano, ito nga yung panahon ng, I said, at the height of the contagion, wala naman akong narinig gustong tumulong. Ngayon sa tayo, sabi, maabot sa akin, meron dito, meron doon. So, sabi ko, papunta, Sibong, papuntahin mo sila dito at dalhin nila yung produkto. Kaya para tawagin natin ang, ibigay natin sa Interagency Task Force. Wala naman. Marami ang nagtatanong sa akin kung totoo nga ba na kasal si Francis Leo Marcos o si Norman Mangusin sa half Japanese, half Filipina ni si Mayo Murakami in April 2019. Ito po ang sagot ko sa inyo. Una, the marriage is void ab initio. Ibig sabihin, walang bisa po yung kasal kung kinasal nga sila. Mula sa pag-umpisa pa lang. Void ab initio po ang tawag doon. Bakit po? Dahil number one, si Francis Leo Marcos ay si Norman Antonio Mangusin sa totoong buhay. Alam na natin yun. Sinabi na ng NBI na yung fingerprints ni Norman Mangusin at ni Francis Leo Marcos na inaresto nila noong isang linggo sa penthouse ng Legrand Tower sa Eastwood, Quezon City ay one and the same person. At mismo si Francis Leo Marcos o Norman Mangusin, siya mismo ang nagsabi na Norman Mangusin and Francis Leo Marcos are one and the same person. So, anong ibig sabihin nito? Si Norman Mangusin ay meron pong marriage, existing marriage. Nakasal po siya sa kay Maria Cristina Caber noong 2002 sa may Pasay City. Isang civil wedding po. No? I don't know kung may church wedding, pero pagkaalam ko isang civil wedding. Maria Cristina Caber. So, pangalawa, si Christy is not the only
woman na pinakasalan ni Norman Mangusin, also known as Francis Leo Marcos. In 2012, pinakasalan ni Francis Leo Antonio Marcos ang isang kaibigan din natin na initago na natin yung pangalan niya sa letter H. No? Si letter H, 19 years old at that time, she was literally swept off her feet. Yun ang expression, di ba? Parang Imelda na yung panligaw ni FM kay the late Ferdinand Marcos kay Imelda na parang hindi niya tinigilan hanggang mapakaslan niya, no? Si Imelda, no? So ganoon din ang ginawa nitong si FLM, no? At yun nga, hindi napigilan dahil kahit na yung nag-aayaw, yung may objection yung mga magulang, talagang nagpakasal si letter H kay Francis Leo as Francis Leo Marcos. Now, that marriage, although ipina-nullify nila yun, pero just the same, that marriage was null and void ab initio. Ibig sabihin, kahit na nagpirma sila ng kontrata ng isang marriage certificate, wala yun. It does not exist in law. Bakit po? Kasi sa kasal na yun, ay gumamit na si Norman Mangusin ng alias na Francis Leo Antonio Marcos. So, that does not exist because there is no natural Filipino by the name of Francis Leo Antonio Marcos. To be able to enter into a contract, you have to be a natural Filipino. Ibig sabihin, tao ka. Na Pilipino na may pangalan ka na si Francis Leo Antonio Marcos. Wala naman siyang katibayan, no birth certificate, no baptismal certificate that he is Francis Leo Antonio Marcos. So that second marriage, no, although sa ibang pangalan, pero ipalagay natin is second marriage, sa kay Francis Leo Antonio Marcos, null and void. Wala pong visa. No? It did not exist as far as the law is concerned. Now, we go to this Mayo Murakami. Na nakilala ni Norman Mangusin nung pumunta sila ng Japan, I think in April 2019. At that time, itong si Norman Mangusin ay kaibigan na niya si Bernard Chong, yung super mayaman na anak ng may-ari ng World Balance. So, si Bernard Chong naman ay parang nabilib, no? Nabilib siya kay FLM at akala niya ay talagang mayaman. At dahil may project sila, sinusuportahan din niya. Kasi sabi niya kay Bernard Chong, Bernard, pasensya ka, dahil Marcos ako, frozen kasi yung mga naka-freeze kasi yung mga bank accounts ko So, wala akong pera na pang mobilize, no? Pang lakad, no? Sa mga kailangan natin sa mga negosyo na pinopropose niya kay Bernard Chong. So, nakita ni FLM na parang isang malalim na well ito, no? Isang bubon ko sa Ilonggo, isang deep well of wealth, napakalalim, bottomless na pera ito, no? So, dahil nga may at the back of his mind, talagang may ambisyon itong si Norman Mangusin na tatakbo sa pagkasenador. Nag-attempt na nga in 2012 nung nag-file siya ng COC para maging kandidato sa pagka-senador in the 2013 elections. No? Kaya lang, dahil bobo itong si Norman Mangusin alias FLM, hindi niya binasa muna na ang minimum age requirement para sa pagkandidato sa pagka-senador ay 35 years old. 33 pa lang siya noon. Kaya he was declared a nuisance candidate by the Commission on Elections. Pero sa loob-loob niya, dahil naniniwala na siya, maraming tao na ang naniniwala na isa siyang Marcos, no? Na kamag-anak siya ni BBM, pinsang buo ni BBM, dahil sinasabi niya, yung tatay niya ay si Dr. Pacifico Edelin Marcos,
aba, siguro sabi niya, pag may pera na ako, dahil ngayon, may backer na ako si Bernard Chong. Pumasok sa isip niya na tatakbo na naman muli, papasok na naman sa politika. Nung makilala ito, si Mayo Murakami. Murakami ba? Tama ba yung pagka-pronounce ko? Nung makilala ito si Mayo Murakami sa isang party sa mga Filipino-Japanese dyan sa Tokyo, Japan, no? Nagkataon na bumisita doon si Pangulong Duterte sa Tokyo, Japan nung mga panahon na yun. At somehow si Francis Leo ay marunong maghanap ng paraan kung saan may malalaking pagtipon-tipon, nandun siya. At nakilala niya ito si Mayo Murakami. Siyempre, pakilala siya. Hoy, isa akong Marcos. Isa akong Marcos, kamag-anak ako ni BBM. Pamangkin ako ni the late President Ferdinand Marcos. Siyempre, itong si Mayo siguro, nabilib din sa kanya, no? Naniwala din na bilyonaryo siya. Dahil may pera sinusuportahan ni Bernard Chong sa kanyang mga gastusin nakakapunta ng Tokyo, Japan, no? At siguro may hotel din doon na magarang hotel, no? At ang dinig ko doon, yung mga pumunta na babae, yung mga Filipino women, no, na nandun sa party sa Tokyo, binigyan pa ng pera itong ni FLM, nagpasikat talaga. No? Nagpasikat talaga na marami siyang pera. Siyempre, si Mayo, siguro sabi niya, no harm, no? No harm kung papakasalan ko ito. Pero ang hindi alam ni Mayo, props lang siya, no? Props lang siya ni FLM. Dahil nga, bumalik sa isip ni FLM na pwede na siyang tumakbo bilang senador muli because he is now more than 35. He was then more than 35 years old, no? At 2019, so he can run for the Senate in 2022. Kaya niya niligawan ito si Mayo kasi yun nga, mahilig siya sa Marcos no? Kaya niligawan niya dahil maganda. No? Maganda itong si Mayo Murakami. Ay mataas, no? Puting-puting yung complexion. Siyempre, pagpakilala sa kanya, isang beauty queen din, no? At meron nga mga fake news, pero fake news ito na yung pamilya niya ay may-ari ng napakaraming negosyo sa Japan, pero hindi naman totoo. Ito yung anong game plan ni FLM na si Mayo ang kanyang magiging Imelda. Yan po talaga ang dahilan kung bakit niya niligawan, no? Whirlwind marriage na tinatawag, no? Yung pabilisan na kahit wala pang isang taon na nagkakilala sila ay nagpakasal kaagad, no? Itong si FLM tsaka si Mayo. Okay. So, nagpakasal sila pero walang visa. It is still null and void. Illegal. Void ab initio. From the start, walang visa po yun. Walang kahulugan yun. As far as the law is concerned, hindi nga siya pwedeng kasuhan ng bigamy. He cannot be charged for bigamy. Kasi yung bigamy ay kasalanan ng isang tao, isang Pilipino, na nag-asawa more than once. No? Pero sa tunay niyang pangalan. Ito, peke, yung pangalan niya, Francis Leo Antonio Marcos, ang ginamit niya. So this leads me to my answer. Wala pong kahulugan. Hindi po totoo. Wala pong bisa ang kasal ni FLM kay Mayo, no? Mayo Murakami. Kaya makikita natin na si Mayo wala ring pahayag, no? No statement of concern kahit na nasa Japan siya ngayon. Hindi nga nagpalabas ng statement Walang YouTube, walang Facebook na nag-aalala siya that she is worried and concerned about Francis Leo Antonio Marcos dahil siguro baka na-realize na rin niya na nabudol-budol din siya. No? She was made to believe that she was marrying a real Marcos and this real Marcos had plenty of money. Ang hindi lang alam ni Mayo
na yung pera pala na pinapasikat ni, pinagyayabang ni FLM ay pera ni Bernard Chong. So yan po ang sagot ko. Wala po, there is no marriage to speak of. Wala pong pwedeng pag-usapan na kasal sa pagitan ni FLM, Francis Leo Antonio Marcos, at nitong Haponesang si Mayo Murakami. Ito po ang inyong kaibigan mula po sa aking home quarantine dito sa Metro Manila, Manuel Boy Mejorada. Dr. Richard Mata po. Pag-usapan natin ngayon ang valve ng mask, no? Dahil nagkalabasan po ang katotohanan na hindi pala siya maganda pag mayroong valve ang mask mo. Bakit, no? Dahil ang function ng valve ay pag ikaw ay nag-inhale, nagko-close siya. So pag exhale mo, nag-o-open siya. So ibig sabihin, pag inhale mo, napoproteksyonan ka. Pero pag exhale mo, ay walang proteksyon yung mga tao sa palibot mo. So kunwari yung patient ay may COVID, hindi natin alam kung sino, tapos ang ginamit niyang mask ay ganito, ay pwede po tayong mahawa, no? Kasi pwedeng dito lumabas ang virus at hindi matago sa loob. And sabihin mong, may mask naman ako, Dok. Pwede naman mapunta sa mata yung virus. Diba? Pag tayo ay umiiyak, nagkakasipon tayo. Actually, hindi sipon yun. Luha yun. Pumunta sa ilong. Kasi may connection nga ang mata papunta sa ilong. So, oras na punta dito ang virus kasi may mask ka, pasok pa rin. Unless talagang nakakover ka ng goggles. Hindi naman tayo parati naka-goggles, no? Or yung mga face mask. So, be careful kung ang tao, ang nakikita mo ay ang gamit niya is valve na may mask. Dahil hindi tayo protected sa kanya. Although protected siya, in a sense, kasi pag inhale, nagko-close, pero tayo, pag exhale niya, pwedeng lalabas lang din ang virus dito. So, hindi po daw healthy ang mask na ito for the environment, for the other people, no? Bakit ito ginawa? Dahil ang ganito pala na mask po ay para ito sa mga factory workers, like doon sa mga nag-work sa mga minahan, ganyan, sa mga masyadong maalikabok. Nahirap naman masyado kung N95 tapos close na close, mahirapan din silang huminga. So pwede yung ganito, total factory naman yon nung ilang years na po na dumadaan, ganun po, para mas makahinga sila dahil pag exhale nila po yung carbon dioxide na galing sa lungs, hindi masyadong mako-contain dito. So mas masarap po ang breathing. Pero kung sa hospital or health ang pinag-uusapan, hindi po siya talaga ganun ka-healthy kasi nga po hindi natin alam sino ang carrier. So pwedeng siya po ay magbibigay ng virus sa atin. Okay, so i-demonstrate ko po anong ibig ko sabihin. Okay. So ganito po. Tingnan niyo po So inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Actually, sinadya ko po siyang butasan at inedit ko yung video para mag-gets nyo po ang point ko. No? Kasi pag may valve, akala nyo maganda tingnan, safe, di ba? Pero ang katotohanan po, pag nag-exhale po kayo, release yun. So I hope you get the point. So meaning, I would like to discourage the use of this, hindi po kasi ito pang health. Actually po, mas better po yung homemade na lang na mask dahil closed talaga yon. Salo ang ating mga sipon, mga secretions doon. Comparison po sa may valve. So, may purpose po ito para sa mga factory workers. Pero hindi po to for health purposes. Yung talagang sealed ang
for health purposes po. Dahil nga maganda lang sa tingnan pero hindi pala siya healthy. So nagiging useless po yung pag-wear niya ng mask to protect the people around him or her. So pag may nakita po kayong may taong nagwo-wear ng mask na may valve, ay lumayo na po kayo sa kanya. Kasi it is as though wala siyang mask. So I hope naintindihan nyo itong point na ito. Every mask has its own purpose, pero hindi po ito for health purposes. Ito po yung valve. Oh. Tingnan nyo po Tingnan nyo ito yung kanyang yellow. Valve po yan. Pero actually, pag ginano natin yan, labasan pala Labasan So, tingnan nyo po gaano siya ka-effective. Exhale. Narinig nyo? Exhale. Inhale, Exhale. Inhale. So, hindi po siya effective talaga. Dahil talagang labas pala talaga. Labas talaga. Useless po pag may valve. Labas ang virus. Pati laway mo labas dyan. Pag nagbahing ka, labas na labas. No? Ako nga meron. Hindi, ako nga meron. So, even I am still learning a lot of things about this pandemic. So, at least, let's all learn and then let's use the mask na walang valve po. Okay?